Ay, ano ba, Melvin? O dyan. Nakikiliti ako. Kunyari ka pa eh. Diyan nga ang gusto mong inahalikan ko sa'yo eh, ha? Tama na. Darating na si Fatima maya-maya. Ano? Isa pa? Ikaw talaga. Walang kapaguran. Kinagabihan matapos kong maghugas ng pinggan ay dumiretso na ako sa banyo para maligo. Nang mahubad ko na ang damit ko, bahagya akong nagulat nang may kumatok mula sa labas. Fatima, pakiabot mo nga yung damit na puti na nakasabit dyan. Kainis talaga to. Hindi pa kinuha kanina. Oh, eto na. Nang buksan ko ang pinto, nagtago ako sa likod at nilabas ang kamay ko para iabot ang damit. Nagulat na lang ako nang bigla akong hawakan ni Melvin sa kamay at sinipa ng malakas ang pinto kaya napasandal ako sa pader. At nanlaki ang mga mata ko nang pumasok doon si Melvin at ngumisi nang makita ang hubad na katawan ko. Agad kong hinila ang tuwalya sabay takip sa sarili ko. Lumabas ka dito, hayop ka! Isusumbong kita sa nanay ko! Sige, magsumbong ka. Kung gusto mo, samahan pa kita eh. Alam mo, matagal na ako natatakam sa'yo. At sawang-sawa na akong tumingin lang. Gusto ko naman ngayon, matikman ka. Biglaan itong hinablot ang tuwalya ko sabay hawak sa kamay ko. Nagpumiglas ako, pero nagawa nitong itaas yon sa ibabaw ng ulo ko. Matapos yun ay nagmamadaling hinubad ni Melvin ang kanyang shorts. Pero bago pa nito magawa ang kademonyohan sa akin, bigla akong tinuhod ng malakas ang pagkalalaki nito. Nang mabitawan ako ay sinuntok ko siya ng malakas, sabay tulak dito. Sabay kong dinampot ang tuwalya ko at ang tabo saka malakas siyang pinukpok sa ulo. Saka nanginginig ang katawan ko sa takot na tumakbo papasok ng kwarto. At lock ng pinto. Ay! Bumalik ka rito! Habang wala akong tigil sa kakaiyak at nanginginig sa takot, nagbihis ako hanggang sa marinig kong bumalik si nanay. Lalabas na lang ako ng pinto nang marinig ko ang usapan ng dalawa. Nasa yun ang pagkakataon kanina. Hindi mo pa ginawa. Eh, malakas sumuntok ang anak mo eh. Ba't di mo ginamitan ng lakas mo? Kapag ginawa ko yun, baka mapatay ko pa siya. Bibigyan ulit kita ng pagkakataon ngayong gabi. Aalis ako. Pasukin mo si Fatima sa kwarto niya. Kailangan mabuntis mo siya bago ang susunod na kabilugan ng buwan. Ay, Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Kailangan kong tumakas dito! Hindi na ako naghintay pa at mabilis binalot ang ilang damit ko at mga importanteng gamit. Pagkatapos ay tumalon ako sa bintana. Palabas na ako ng bakuran nang mahuli ako ni nanay. Fatima! Bumalik ka rito! Melvin! Habulin mo si Fatima! Bilis! Tulong! Tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng aswang! Anong nangyari sa'yo, Iya? Tulungan niyo po ako! Hinahabol po ako ng aswang! Ayan na! Ayan na siya! Pumasok ka sa loob ng kotse, bilis! 4:56 ng hapon, Huwebes, nang simulan kong isulat ang liham na ito. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, ang ikakwento ko sa inyo ay tungkol sa isang kaganapan sa buhay ko na kahit sinong anak siguro ay hindi gugustuhin na maranasan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Fatima. Hindi ko tunay na pangalan at pinanganak sa malayong probinsya ng Negros Occidental. 18 years old ako nang pagtangkaan akong pagsamantalahan ng lalaking kinakasama ng nanay ko. Bukod doon, ay natuklasan ko rin ng gabing iyon ang lihim ng nanay ko at sa kinakasama niya na naglagay sa buhay ko sa alanganin. Sa aking pagtakas nakilala ko si Mang Danilo,
ang mabait at mayaman na tumutulong sa akin. Kinupkup niya ako at dinala sa Maynila. Namasukan ako sa kanya. Pinag-aral niya ako at tinuring na parang tunay na anak. Mula sa pagiging kasambahay, nagtrabaho ako sa kanyang kumpanya. 10 taon ang lumipas. Ang buong akala ko ay tuluyan ko nang natakasan ng nakaraan. Pero sa pagdating ni Matthew, ang anak-anakan ni Mang Danilo, pinakasal niya kaming dalawa at kasabay nun ay ang pagbalik ni nanay sa buhay ko. Ay, good evening po, ma'am, sir. O, Kaloy, kumusta rito sa bahay? Ayos naman po. Hinanda po ni Manong yung paborito niyong pagkain. Sakto, nagugutom na rin ako. Fatima, kain na muna tayo bago ka magpahinga. Yes, sir. Iakyat ko na po muna itong mga gamit ko sa kwarto ko. Ay, sir. Nagkausap pala kami ni Sir Matt. Anong sabi? Hinahanap po kayo at tinatawagan ka daw kanina pero hindi ka raw makakontak. Sir, pwede ko po bang malaman kung anong sinabi nyo para makumbinsi si Sir Matthew na umuwi at manirahan na dito sa Pilipinas for good? Sinabi kong papakasalan ko ang isa sa kasambahay ko. Po? Halina sa loob at nagugutom na ako. Ito, sir, talaga oh. Inaatake na naman ang kapilyuan. Sigurado ako masasermo na naman yan ni Sir Matthew. 10 taon na ako dito pero kahit isang beses, hindi man lang umuwi dito si Sir Matthew. Nasanay daw kasi sa buhay sa Amerika kaya halos ayaw na umuwi. Sub-sub daw sa trabaho. Ayaw mag-asawa. Alam mo naman yun si Sir, tumatanda na. Gusto na magkaapo. Mabait ba yun? Ay, oo, sobra. Kasing bait ni Sir. Sa 1 linggo na daw yung uwi nun eh. Naku, sigurado magkakasundo kayo nun. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa isang kubo. Lumingon ako sa paligid. Doon ko palang nakilala ang lugar na yun. Ang bahay namin sa Negros. Hindi ko maalala kung bakit ako naroon at kung paano ako napunta doon. Hanggang sa may marinig akong nakakatakot na alulong ng isang aso. Sumunod ay ang tinig ng isang babae na sumasambit ng dasal. Maingat akong humakbang palapit sa kubo at mula sa sulok ng bintana ay sumilip ako sa loob. Ringgin mo ang dasal ko. Pakinggan mo ang kahilingan ko. Bahiran mo ng dugo ang buwan. Ang kapangyarihan mo ay sa akin ibigay. Sige, umiri ka pa. Malapit na. Nay! Hindi ko na kaya. Kailangan mong ipanganak ang batang to. Kayanin mo. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko, kasabay ng pamimilog ng mga mata ko. Dahil nakita ko sa loob ng kubo ang sarili ko. Buntis at nanganganak ng mga sandaling yon. Ilang sandali pa ay dumating si Melvin, kasunod ng pag-iyak ng isang sanggol. Sa wakas, natupad na rin ang plano natin, mahal. Nay! Nay! Anong nangyayari sa akin, Nay? Masakit ang katawan ko. Nauuhaw ako. Nagugutom ako. Natakpan ko ang bibig ko nang makita na bigla akong naging aswang. Gayon din ang bata. At mabilis akong umatras ng lahat ng nasa loob ng kubo ay lumingon sa akin. Hindi ka makakatakas, Fatima! 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 Bigla akong bumalikos ng bangon. Hingal na hingal at nanlalamig ang pawis. Napalingon ako at bahagyang napaatras sa gulat nang bumukas ang pinto at pumasok si Mang Danilo. Doon lang ako tumingin sa paligid at nakitang naroon ako sa loob ng kwarto. Fatima, inabangungot ka. Nagising ako sa malakas na sigaw mo. Sir, napanaginipan ko na naman si nanay. Naging aswang siya. Hanggang ngayon, pakiramdam ko ay hinahanap pa rin nila ako. 10 taon na nakalipas. Kung hinahanap ka pa rin nila, sana matagal ka na nilang nahanap. Hindi ko po maintindihan. Pero na itong mga nakalipas na linggo,
Palagi ko napapanaginipan si nanay. Paulit-ulit. Nakikita ko na nanganak ako ng aswang at naging aswang din ako. Natatakot po ako. Huwag kang mag-alala. Hanggat narito ka sa poder ko, walang maaaring gumalaw sa'yo. Ang pinagtataka ko, isang magaling na mambabarang si nanay. Bakit mula nang tumakas ako wala siyang ginagawa sa akin? Samantalang naiiwan ko sa bahay ang karamihan sa gamit ko. Dahil may kailangan siya sa'yo. Kapag binarang ka niya at sinaktan at kinamatay mo, para na rin niyang itinapon ang pagkakataon na matupad ang kanyang plano. Pwede rin, kahit papano ay umiral pa rin ang pagiging nanay niya sa'yo at ayaw kanyang saktan. Sige na, ito ang tubig. Inumin mo muna yan at huwag mo na munang isipin yon. Opo, salamat po. Mula doon sa kwarto ay narinig ko ang pagbukas ng gate at ang tunog ng sasakyan na pumasok. Sinipat ko ang sarili sa salamin bago lumabas. Pababa pa lang ako ng hagdan nang marinig ko ang masayang tinig ni Mang Danilo. Matthew, my son. Finally, anak, you're home. Hi, Dad. So happy to see you. Kumusta na po kayo? Eto, mabuti. Lalo na kayo na nandito ka na. Halika na sa loob, tara na. Kaloy, sabihin mo kay Manang na maganda na makakain at tawagin mo si Fatima. Opo. Kuya Kaloy, kumusta? Ako sir, mabuti naman po. Welcome home po Salamat, salamat. Ito pala si Fatima. Halika dito, umupo ka. Nang palapit ako sa mag-ama, doon lumingon sa akin si Matthew. Bahagyang kumunot ang noo nito at siningkitan ako ng mata. Ngumiti ako at pinormala naman ako nito ng mukha. Anak, narinig mo na sa akin ang pangalan niya na maraming beses. Siya nga pala si Fatima, ang assistant ko. Yeah. Kilalang kilala na kita sa mga kwento ni Dad. Pero ngayon lang tayo nagkakilala ng personal. Hello, sir. Welcome home. It's nice to meet you finally. Ikaw nga siguro yun. Sir? Wala. Sir, maiwan ko na po kayo. Mauuna na po ako sa office. Sige, mag-iingat ha. Opo. Nang makaalis ako, ang mag-ama naman ay tumuloy sa dining area. Habang nag-aalmusal, ang kwento ni Kuya Kaloy ay narinig niyang pinag-usapan ako ng dalawa. That Fatima girl. Siya ba yun? Oo, siya nga. Maganda, hindi ba? Bukod doon ay mabait pa talaga at masipag. Maasahan mo sa lahat ng bagay. Dad, ang bata nun. Hindi. Naku, nasa tamang edad na yun. 28. Kahit na. Talagang pinawi niyo ako dahil dyan. Anak, pagbigyan mo na ako. Magiging masaya ako kapag naging masaya ka sa desisyon ko at tatanggapin mo. Bukod ron, isang dekada na mula nang umuwi ka. Kapag tumatanda na ako, kailan mo pa ba ako bibigyan ng panahon na makasama ka kapag naghihingalo na ako? Okay, I'm so sorry. Alam mo naman ang dahilan kaya hindi ako umuwi dito, di ba? Ayoko lang kasi na ma-disappoint ka. Ayoko lang basta rin magtiwala. Bukod sa pangalan, hindi ko naman kilala masyado yung babaeng yun. Paano kung niloloko lang tayo niyan? Give her a chance. At 10 years nang nagtatrabaho sa akin si Fatima. Kung lolokohin niya ako, edi matagal ko nang nalaman. Alam mo kung gaano ako katinik sa mga ganyang bagay. Walang nakakaligtas sa akin. Maniwala ka, anak. She's a great girl. Nakita mo naman, maganda. You will love her. Napabigyan mo lang ng panahon at kilalanin mo siya. Nasisiguro ko na magkakaintindihan kayo dahil pareho kayo ng pinagdadaanan. Magiging masaya ka ba talaga kapag pumayag ako sa gusto mo? Yes, anak. Okay, fine. You win. Pumapayag na po ako. Ay, salamat, iyo. Ilang araw na ang lumipas mula nung dumating si Matthew. Kahit madalas ko siyang nakakasama sa bahay at opisina, hindi kami nag-uusap. Malakas ang pakiramdam ko na ayaw niya sa akin, kaya dumidistansya din ako. Hanggang isang gabi, habang inaakala ko na tulog na ang lahat,
Pagbaba ko sa kusina, naabutan ko siya na naroon at nakatayo sa harap ng ref. Nang lumingon si Matthew, isang matipid na ngiti lang ang sinagot ko sa kanya. Oh, gising ka pa pala? Hindi ako dinadalaw ng antok eh. Oh, bakit nagugutom pa rin? Hindi, iinom lang ng gatas. Ikaw ba? Nagugutom ka? Medyo. I'll make a sandwich. You want some? No thanks. Okay na ako sa gatas. Katahimikan muli ang naghari matapos ang maikling pag-uusap na yun. Habang umiinom ako ng gatas at busy ito sa paggawa ng kanyang sandwich, bigla itong nagsalita na kinasalubong ng kilay ko. I don't know much about you, Fatima. Pero ngayong nakita na kita ng personal, well, you're not that bad. Maganda ka. Mukha namang mabait at malaki ang tiwala ni Daddy sa'yo. Pero kahit na ganun, alam mo ba, hindi ko gusto yung idea na plano ni Dad. Anong pinagsasasabi nito? Sir, ang totoo eh, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Oh, come on, Fatima. Hindi mo kailangan magkunwari sa akin. Alam ko na eh, Ang alin nga po? na ikaw ang kasambahay na pakakasalan ni Dad. Ano? Ako? Aray ko. Hindi ako makahinga. Ang sakit sa tiyan. Will you stop laughing? Wala nakakatawa sa sinabi ko. Anong wala? Ako ang pakakasalan ni Sir. Ay, Lord, ang daming joke dito sa mundo. Okay. Kaya pala, ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo ako pinopormalan mula na dumating ka. Pwede ba huwag kang tumawa? Di ko alam kung ano yung intensyon mo eh. Hindi ko hayaan na samantalayin mo ang dad ko. Kaya ako umuwi para pigilan ang kasal nyo. Unang-una, hindi na ako kasambahay dito. Noong una, oo. Hanggang sa pahintuin ako ni Sir sa pagtatrabaho dito bilang isang kasambahay at tuluyang kinupkop na parang anak. Pinag-aral at matapos yun nagtrabaho na bilang executive assistant. Sa pagkakaalam ko ay iyon lang ang papel ko sa buhay ng daddy mo. Kung hihigit man doon, yun parang ama ang tingin ko sa kanya. Oh, come on, huwag mong bilugin ang ulo ko. Alam ko na pera lang ang habol mo sa kanya. Ay, mulang galang na. Pero ang kwento sa akin ni Sir Danilo mabait ka daw. Mukhang nakalimutan niya sabihin na bastos din pala ang pinagmamalaki niyang anak. Nasa sa'yo na yun kung ayaw mong maniwala. Bahala kang tubuan ng kulani sa kakaisip dyan. What? Good night. Naglakad na ako papunta sa hagdan nang bigla akong lumingon. Gayon din si Matthew. Nang marinig ang tunog na may nabasag na kung ano. Huminto ako pabalik nang wala sa oras. Saan yung nabasag? Parang sa likod. Sandali, titingnan ko. Ako na. Baka sabihin mo hindi ako gentleman eh. Samahan na nga lang kita. Baka kasi mamaya, multo yon, tapos umiyak ka pa sa takot. Pumunta kami sa dirty kitchen. Pagdating doon ay nakita na lang namin na basag ang jalousie window. Bigla kaming napalingon nang makita namin ang kung sino na biglang tumakbo. May tao sa labas. Dito ka lang. Hoy, sandali! Mag-iingat ka! Mabilis na kinuha ni Matthew ang kutsilyo sa ibabaw ng kitchen counter at nagmamadaling lumabas. Ako na hindi rin mapakali ng mga sandaling yon ay basta na lang sumunod dahil sa pag-aalala para kay Matthew. Mula doon ay nakita namin na may taong tumakbo at lumiko sa dulo. Hinabol namin ang taong yon ngunit pagdating doon ay bigla itong nawala. Bigla akong kumapit sa braso ni Matthew nang marinig ang nakakatakot na angil na yun. Ang pamilyar na tunog na yun. Isang dekada na ang lumipas mula nang una kong marinig yun. Agad nanginig ang mga kamay ko dahil sa takot. What the hell was that? Halika na, sir. Bumalik na tayo sa loob. Sandali. Hindi pa natin nakikita kung sino pumasok. Baka mamaya magdanakaw eh.
Halika na! Bilisan mo! I said just wait. Natigilan kami pareho at napaatras habang nakaambalang ang kutsilyong hawak ni Matthew. Hanggang sa lumabas mula sa dilim ang isang pares ng mga matang kulay dilaw at nanlilisik sa galit. Takbo! Pagbaba namin ni Matthew ng sasakyan ay sabay kaming lumingon sa isa't isa. Pareho nagtataka kung bakit kami pinatawag doon sa coffee shop. Malayo pa lang ay natanaw na namin si Mang Danilo, nakaupo sa isang outdoor table at umiinom ng kape. Dad, Oh, mabuti at nandito na kayo. kanina pa ba kayo? Medyo, pero ayos lang. Nag-enjoy naman ako dito. Coffee shop sa loob ng park. Ay, very relaxing. Maupo na kayo, may sasabihin ako sa inyo. Tungkol saan po? Bakit hindi mo nalang sinabi kanina sa bahay? Oo nga, nandun na tayo kanina eh. Narito ako para pag-usapan ng kasal. Dad, let me get this straight. Hindi ako pabor sa plano. Hindi ako papayag na ikasal ka dito sa babaeng to. Oh, teka, ako ikakasal kay Fatima. Son, what are you talking about? Yung kasal mo, sinabi mo sa akin na ikakasal ka na, di ba? Kaya ako umuwi dito. Oh, pasensya ka na. Nagsinungaling ako na kaunti tungkol dyan. What? Paano? Ikaw ang ikakasal at hindi ako. Ano? Dad, liwanagin mo nga ang sinasabi mo. Ang sabi ko, ikaw ang ikakasal sa lalong madaling panahon. Bakit ako? Kanino? Huwag mong sabihin. Sandali lang. No way. Huwag mong sabihin ni papakasal mo ako kay Fatima. Sir, sandali lang. Bakit naman po ganito? Dad, kalokohan tong gusto mo. Hindi ako magpapakasal sa babaeng yan. Mas lalong hindi ako magpapakasal sa arogante at hambog na anak nyo. Ano sabi mo? Oh, bakit? Totoo naman ah. I'm dying. And then there was silence, Madam Venus. Bigla kaming huminto ni Matthew sa pagbabangayan at natulala kami pareho sa narinig. Pagkatapos ay tinulak ni Mang Danilo sa amin ang papel na kanina ko pa nakikita doon sa ibabaw ng mesa. Nanginginig ang kamay na kinuha ko yun. Nang mabasa ko ang laman nun, ay bigla akong napahugulgol ng iyak. I have a cancer. Colon cancer. Stage 1 pero hindi masabi ng doktor ko. Magiging mabagal o mabilis ang progreso ng cancer ko sa katawan. Sir, nagbibiro lang po kayo, hindi ba? Hindi to totoo. Sana nga nagbibiro lang ang tanda na anak. Hindi ka pwedeng mamatay, sir. Hindi. Sa'yo ko lang naramdaman kung paano magkaroon ng totoong magulang. Mas minahal mo ako na para mo akong tunay na anak kaysa sa totoong magulang ko. Huwag mo naman akong iwan, sir. Hindi pa ako handa. Anak, kaya nga pinauwi ko si Matthew dito para may makasama ka. Magkasama kayo nang sa ganun ay hindi kayo pareho mag-iisa. Dad, please. You can't die. Kakabalik ko pa lang ho. Marami pa tayong gagawin. Pupuntahan. Please. Mga anak, matanda na ako. Hindi man kayo totoong nanggaling sa akin pero regalo kayo ng Diyos sa akin eh. Kaya gusto ko sana maikasal kayong dalawa. Dahil kapag sa inyo ko iniwan ang isa't isa, hindi ako mag-aalala. Napapanatag ang kalooban ko na maayos kayong iiwan sa taong pinagkakatiwalaan ko. Gusto ko, bago ako mawala sa mundo, makita ko kayong nasa harap ng altar at maranasan ko kahit papano na magkaroon ng apo. Kahit ano pong gusto niyo gagawin ko. Kung doon po kayo magiging masaya.
Kung magiging masaya ka, sige, papayag ako. Pakakasalan ko si Fatima. Sir? Kinuha ko ang kamay ni Mang Danilo at humagulgol ako ng iyak. Hindi ko matanggap na may sakit siya. Isipin ko pa lang, hindi ko kaya na mawala ng gano'n ang taong nagligtas sa buhay ko. You may now kiss the bride. Huwag ka mananapa ka. Huwag mo kong hahalikan sa labi. Nanlaki ang mga mata ko nang parang sadyang nangaasar si Matthew at tuluyan pa rin akong hinalikan sa labi. Sa halip na magalit ako, pakiramdam ko ay parang matutunaw ako sa bisig ni Matthew. Yun ang first kiss ko, Madam Venus. Kinilabutan ako pero kakaibang kilabot ang naramdaman ko at nagustuhan ko yun. Not bad. Matamis ang labi mo. Buset. Pabuhay ang bagong kasal! Matapos naming pumayag ni Matthew sa kasal, mabilis na pinaayos ni Mang Danilo ang lahat mula damit ko hanggang sa simbahan at kung ano pang mga kailangan. Pati marriage license at iba pang mga papeles. Sa loob lang ng 5 buwan ay naihanda na ang lahat. Labag man sa loob naming pareho, wala kaming magawa. Hindi na kami pwedeng umatres pa. Pilit naming isinantabi ang inis namin sa isa't isa, alang-alang kay Mang Danilo. Oh, saan ka pupunta? Magpapahangin lang. Lumingon ako nang sundan ako ni Matthew. Tapos na ang programa. At ang mga natira na lang sa party ay ilang mga bisita. Si Mang Danilo, Daddy, ay maaga na ring pinagpahinga. Nang makalayo kami, napalingon ako kay Matthew nang hawakan ako nito sa kamay. Okay, mag-asawa na tayo. Siguro naman, pwede ko nang hawakan yung kamay mo. May sinabi ba kung hindi pwede? May yung tingin mo para kang mananapak eh. Pagod na ako. Pwede bang mauna na ako sa kwarto? Paalis na rin naman ang mga bisita. Okay, sige. Alis na tayo maya-maya. Pinauwi ko na sa mga kasambahay yung mga regalo sa atin, pati yung natirang cake. Tumangulang ako at hindi na kumibo pa. Ilang sandali pa ay marahan akong siniko nito, kaya ako lumingon sa kanya. Okay ka lang? Medyo iniisip ko lang si Sir. Ang ibig ko sabihin sa Daddy. Gusto ko siyang samahan sa ospital kaso nagagalit at ayaw magpasama. Gusto niya si Kaloy lang. Ayaw niya daw makita natin na nanghihina siya. Pagbigyan mo na. Alam mo naman si Dad eh. Pa-pride masyado yun. Nga pala. Gusto ko rin sana mag-apologize sa'yo tungkol sa mga nasabi kong hindi maganda nung bago magkakilala pa lang tayo. In fairness hindi ko inaasahan na magsusorry ka. Pero salamat at kalimutan mo na yon. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla akong lumingon nang may mahagip ang gilid ng mata ko. Isang babaeng nakatayo sa madilim na bahagi ng lugar na yun. Hindi ko man nakikita eksakto ang kanyang mukha. Pero ramdam ko ang lakas ng presensya niya at ramdam ko na sa akin siya nakatingin. Hindi mo ako matatakasan, Fatima. Hindi ka makakatakas sa akin. Ako ang nanay mo, kaya babalik ka sa ayaw at sa gusto mo. Tama na! Tigilan mo na ako! Fatima, ano nangyari sa'yo? Bigla kong tinakpan ng tenga ko at mariing pumikit ng paulit-ulit na mag-echo sa pandinig ko ang boses ng nanay ko. Hinawakan ako ni Matthew sa balikat at pinihit paharap sa kanya. Nang tumingin ako muli sa kinatatayuan ng babae, wala na siya doon. Hanggang sa bigla akong mapahawak ng mahigpit sa kamay ni Matthew. Dahil sa halip na ang babae ang makita ko, isang nakakakilabot na nilalang ang nakatayo doon. Matthew! Aswang! Ano? May aswang! Ayun! Nandun sa tabi ng malaking puno! Shh! Halika na, bilis!
Gano'n na lang ang gulat na bumakas sa mukha ni Matthew nang makita nito ang tinitingnan ko. Itsurang tao, pero nanilisik ang dilaw ng mga mata at ang bibig nito ay malaki na parang halos sumabot yun sa tenga. Ang mga ngipin nito ay mahahaba at matutulis. Gayon din ang mga kuko nito. Nang magsimula itong humakbang palapit sa amin, tumakbo kami pabalik at nakihalubilo sa mga tao. Ma'am, Kuya, tulungan mo kami! May aswang! ano po? May aswang! Kitang-kita namin ni Matthew! Nandoon sa bandang likod! Pumunta sandali kami doon para magpahangin. Tapos nakita na lang namin yung aswang. Sinubukan pa nga naming lapitan eh. Pero bago yun, may babae muna ako nakita, kuya. Narinig ko ang boses ni nanay. Baka siya yung babae. Baka nahanap na niya ako. Ma'am, huwag po kayong magpanik. Ito po Mula ngayon, isuot niyo to. Kayo ni Sam. Ano to? Protection po yan laban sa kulam o barang. Ako na pong bahala dito. Mas mabuti umakyat na kayo sa kwarto. Kuya, huwag niyong sasabihin to kay Daddy. Yes, ma'am. Kanina pa ako nakahiga sa kama. Nawala ang antok ko dahil sa pagpapakita sa akin ng aswang. Bumalik ang dating takot na naramdaman ko noong tumakas ako kay nanay. Biglang nawala doon ang isip ko nang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Matthew. Nakasuot lang ito ng jogging pants pero walang damit pang itaas. Hindi ako kumibo, ni hindi ako lumingon sa kanya. Hindi mo naman ako siguro patutulugin sa sofa, no? Dito ka sa kama. Uy, misis. Bakit nakataligod ka sa akin? Natatakot ka ba na may gawin ako sa'yo? Wala naman akong sinabi ah. Pero, pwede ba ako magtanong tungkol sa nangyari kanina? Huminga ako ng malalim at humiga ng maayos, saka tumitig sa kisame. Habang si Matthew ay tumagilid ng higa at tumingin sa akin. Anak ako ng isang mambabarang. Mas matindi sa kulam ang ginagawa niya. Kaya niyang pumatay ng tao at lagyan ng mga insekto ang katawan ng gustong ipabarang sa kanya. Marami na siyang napatay. At mayroon siyang karelasyon na lalaki na mas bata sa kanya. Hindi ako pabor sa pambabarang ni nanay. At dahil doon, pati ako ay nalayuan na ng mga kaibigan ko. At akala nila, ganun din ako. Hanggang isang gabi, pinagtangkaan akong pagsamantalahan ng boyfriend ni nanay. Nakalaban ako at nakatakbo. Nung magsusumbong na dapat ako, nalaman ko na alam ni nanay yon. At ang masakit, nasa plano pala nila na galawin ako ng boyfriend niya. Ano? Anong klaseng nanay siya? Hindi pa doon natatapos ang lahat, Matthew. Plano pa nilang buntisin ako at gawin akong aswang. Aswang? Oo, nang gabing yun, nalaman ko na aswang ang boyfriend ni nanay. Dahil may edad na siya at hindi na kayang magbuntis. Gusto nilang magkaanak at ako ang gusto nilang magbuntis sa anak nila. Hindi ko alam sasabihin ko pero... Sorry walang hiyang nanay mo. At alam ko kung ano ang barang. It's a demonic thing. Kaya nga tumakas din ako ng gabing yun. Ayoko maging instrumento para sa kasamaan nila. Lalong ayoko magbuntis ng anak ng aswang. Sa pagtakas ko, doon ko nakilala ang daddy mo. Nakita niya akong tumatakbo at takot na takot. Tinulungan niya akong tumakas. Kinupkup niya ako, pinag-aral at tinuring na parang tunay niyang anak. Pareho pala tayo ng pinagdaanan eh. Mambabarang lang yung pagkakaiba ng nangyari sa atin. Talaga? Paanong pareho? Well, bago ako kupkupin ni Dad, galing din ako sa Negros. Si Dad ang nagsabi na isang bayan lang yung layo natin sa isa't isa. Mahirap lang kami at sa bukid nagtatrabaho ang mga magulang ko pati ang kuya ko. Hanggang isang araw, biglang nagbago si kuya. Para siyang nasisiraan ng bait. Then, nung kinagabihan, naging aswang siya. Pinatay niya yung mga magulang at ibang kapatid namin. Kung hindi ako nakatakas, malamang napatay rin ako. At nung tumakas ako, gaya mo, doon ko nakilala si Dad. Tinulungan niya ako makaahon at tumasenso. Gaya mo, tinuring niya rin akong tunay na anak. At dahil sa trauma ko sa nangyari at sa nasaksihan ko, dinala niya ako sa Amerika. And then, mula nun, hindi na ako bumalik dito at mas pinili ko manirahan doon. Kaya pala hindi ka umuwi dito. Gaya mo,
Natatakot din ako na baka masundan din ako ni kuya. Mukha nga ng aswang na yun yung kuya ko eh. Ganyan din ang itsura ng aswang na boyfriend ng nanay ko. Akalain mo yun? Pareho pala tayo. Gusto talaga ni Dad na tumulong sa mga gaya natin biktima ng aswang. Ang kwento ni Dad sa akin nun, taga Negros din siya at ang buong pamilya niya, pinatay rin ng aswang. Kaya yun, binenta raw niya yung bukid nila at lumuwas ng Maynila. Dito siya nagnegosyo hanggang yumaman siya. And mula nun, bumalik siya sa Negros para tulungan yung mga gaya niyang naulila o biktima ng mga aswang. Kaya pala gano'n na lang din ang takot mo. Kaya huwag ka mag-alala. Ngayon nandito na ako. 2 tayong lalaban sa aswang. Alang-alang kay Dad. Ay, matulog na nga tayo. Wala bang good night kiss? Ano ka? Sinuswerte? Gusto naman oh. Parang di ka naman asawa. O sige na nga. Yes! Alam mo, sarap mong halikan. Hindi ako tumanggi, Madam Venus. Pero ang akala ko na simpleng goodnight kiss ay nauwi sa isang malalim at masuyong halik. Hanggang sa namalayan ko na lang na sinusuko ko na ang sarili ko sa unang pagkakataon kay Matthew. Hello, Dad. Kumusta ka na? I'm okay. Ang sarap sa pandinig na sa wakas ay Daddy na ang tawag mo sa akin. Dapat kasi, sinabi niyo na maaga para noon ko pa kayo natawag na Daddy. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasayan at tinupat ninyo ang hiling ko. Alam kong hindi magiging madali pero dalangin ko na tumating ang araw na magmahalan kayong tunay. Kahit naman medyo antipati ko yung anak mo, mabait naman tsaka sweet at maalaga. Nasaan na ba yung mga asawa mo? Nandoon na po sa parking lot, naghihintay na sa akin. Galing siya sa client meeting eh. Sige, mag-iingat kayo pag uwi ha. Okay, Dad. Tawag ka lang kung gusto mo kaming umuwi dyan sa bahay ah. Bye! Nang makalabas ako ng gusali, napangiti ako nang makita na nag-aabang na sa parking lot si Matthew. Kumaway pa ito nang makita ako at sinalubong ako. Pagkatapos ay kinuha ang bag ko at tumakbay sa akin. Oh, kumusta ang misis ko? Che, feel na feel mo naman. Ba syempre, huwag mo sabihin choosy ka pa. Sa gwapo kong to? Saan mo natutunan magsalita ng ganyan? Ikaw talaga, mga natututunan mo kay Kuya Kaloy. Nga pala, bumili na ako ng pagkain para hindi ka na mapagod sa pagluluto pag uwi natin sa bahay. Tsaka, pasado 8:30 na rin oh. Ay, salamat. Mula kasi nang umabsent si Dad, nagtambak ang trabaho sa opisina. Di, mamassage kita mamaya bago matulog. Agad kaming umalis doon nang makasakay sa kotse. Makalipas ang humigit kumulang 30 minutes at makarating kami sa parte ng kalsada na medyo madilim at konti na lang ang mga sasakyan at tao na dumadaan. Biglang natapakan ni Matthew ang preno nang biglang may tumuwid na may edad na babae at tumayo sa gitna ng kalsada. Anak naman, sira ulo ba to? May balak yatang magpakamatay to. Uy, sandali! Huwag ka na bumaba. Diyan ka lang. Hindi, bababa din ako. Baka magkagulo pa eh. Nang, mawalang galang na ho ah. Pero ipapahamak niyo ako sa ginagawa niyo eh. Umalis kayo dyan sa daan. Matthew, tama na. Kumusta na, anak kong Suwail? Bigla akong natigilan ng marinig ang boses ni Nanay, Madam Venus. Para akong nanigas na lang sa kinatatayuan ko at nangilabot ang buong katawan ko. Agad akong pumikit at yumakap ng mahigpit sa asawa ko. Nagbabaka sakali na isa na naman yung imahinasyon ko o panaginip. Hindi ka totoo! Hindi ka totoo! Hindi ka... Ah! Lumayo ka! Huwag mong hahawakan ang asawa ko! Halos mapatalon ako sa gulat nang maramdaman ko ang malamig at magaspang na kamay na yon na humawak sa braso ko. Mabilis naman akong nilayo ni Matthew. At nang lumingon ako, nanlaki ang mata ko at nakaramdam ng takot
nang makita muli ang mukha ng nanay ko. Nay, mabuti naman at kilala mo pa ako. Anong ginagawa niyo dito? Ano pa? Para kunin ka at ibalik sa probinsya natin. Hindi ako sasama sa inyo. May asawa na ako, Nay. Wala akong pakialam. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. At para ano? Para ibigay doon sa demonyong Melvin na yon? Hindi mo pwedeng ilayo si Fatima sa akin. Huwag kang makialam dito. Kung ayaw mo, patayin kita. Huwag mong sasaktan ang asawa ko, Nay. 10 taon mo akong pinagod sa kahahanap sa iyong lintik ka. 10 taon ako nagpigil na hindi ka saktan, kaya magpasalamat ka sa akin. At utang na loob ko pa. Kaya lang naman hindi mo ako mabarang-barang ay dahil may kailangan ka sa akin. Mula noon pa, nagbulag-bulagan ako sa masamang gawain mo dahil nanay kita. Pero ang bigyan mo ng permiso ang hayop na yon para pagsamantalahan ako para lang magkaroon kayo ng anak na aswang. Hindi ako tanga para pumayag sa gusto nyo. Tigilan mo ako sa kaartehan mo. Sasama ka sa akin at ikaw ang magbibigay ng anak sa amin ni Melvin. Nang subukan akong hawakan ni nanay, mabilis akong nilayo ni Matthew at tumakbo kami pabalik ng kotse. Pero bago pa kami makasakay, mula sa dilim ay biglang lumabas ang aswang na nakita ko noong gabi ng kasal namin. Kung nakakatakot ang itsura nito sa malayo, mas doble ang takot na naramdaman ko ngayong nakikita ko siya ng mas malapit. Ikaw yung aswang na humabol sa akin. Ikaw si Melvin. Fatima, pumasok ka sa loob. Bilis. Tapos kunin mo yung baril sa loob ng compartment. Pero bago makagat ka niya, halika na dito. Magtiwala ka lang sa akin. Sundin mo na lang ako tapos tumawag ka ng tulong. Nagdadalawang isip man ay sumunod ako sa sinabi ng asawa ko. Mabilis kong inabot sa kanya ang baril nang makapasok ako sa kotse. Mabilis kong nilak ang mga pinto nang biglang tumakbo si nanay at pilit binubuksan yun. Kinalampag nito ang bintana habang sigaw siya ng sigaw. Fatima! Buksan mo to! Bumaba ka dyan, Fatima! Hello, police station! Tulungan niyo po kami! Habang kinakausap ko ang mga pulis, si Matthew naman ay tuluyang hinarap ang aswang. Nang sumugod ang aswang, nagulat ako nang makita ang kakaibang galit sa mukha nito. Sinalubong nito ang aswang ng malakas na sipa. Sabay pinaputokan nito ng 3 beses. Papatayin kita dahil sa lahat ng kademonyo ang ginawa mo! Matthew! Panginoon! Iligtas niyo po ang asawa ko! Huwag niyo po kayaan na masaktan siya! Melvin, patayin mo na yan! Sumugod ang aswang sa kabila ng 2 bala na tumama dito. Nayapos nito si Matthew sa bewang. Saka malakas na binangga ang likod sa likod ng kotse. Pinukpok nito ng baril ang ulo ng aswang. Pagkatapos ay pinaputokan nito ng 1 pang beses sa likod. Papatayin kitang hayop ka! Magbabayad ka! Uunahin na kitang patayin! Wag! Nay! Nagulat ako nang bigla itong naglabas ng patalim. Nagmadali akong bumaba ng kotse, sabay tulak ng malakas kay nanay palayo kay Matthew. Pero mabilis siyang nakatayo, sabay sugod sa akin at sinabunutan ako. Inawakan ako nito sa batok at naramdaman ko na may naputol na kwintas sa leeg ko. Pero hindi ko na nakita kung ano yun. Nang pilit niya akong hilahin, tinulak ko agad siya palayo sa akin. Habang ang aswang naman ay mabilis na lumayo, matapos tamaan sa 2nd pagkakataon ng bala. Matthew! Halika na! Bilis! Agad kaming sumakay ng kotse at mabilis yung pinaandar ni Matthew. Kinabol kami ni nanay at ng aswang. Ang buong akala ko ay tuluyan na kaming aalis, pero nagulat na lang ako nang bigla nitong iikot ang sasakyan pabalik. Ano bang ginagawa mo? Halika na! Papatayin ko yung aswang na yan! Bigla nitong tinapakan ng accelerator at tinabante ang kotse. Pagkatapos ay malakas na binangga ang aswang. Ang buong akala namin ay tuluyan na itong napatay hanggang sa narinig na namin ang tunog ng paparating na pulis. Kitang-kita namin kung paano nakatayo ito.
At kasamang tumakas si nanay. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba ng nanay mo? Ayos lang ako. Munti ka na niyang saksakin kanina kaya napababa ako ng kotse. Sigurado ko na babalik sila. Ngayong natuntun na ako ni nanay. Hindi na siya hihinto hanggat hindi ako nakukuha. Kapag bumalik siya, huwag na huwag kang lalapit sa kanya. Huwag mong hayaan na mahawakan ka niya o kahit ano sa mga personal mong gamit na idinidikit mo sa katawan mo. Kaya-kaya kanyang barangin sa isang dampi at bulong niya. At yung ibinigay ni Kuya kay Loy na kwintas, huwag mong ilalayo sa katawan mo. Teka, ang kwintas ko, nawala. Hayaan mo na yun. Humingi na lang tayo ulit kay Kuya Kaloy. Naalimpungatan ako dahil sa naririnig na magkahalong pamilyar na boses ng babaeng paulit-ulit na tila nagdarasal at ang tunog ng gubat. Nang dumilat ako, bumungad sa akin ang madilim na kapaligiran at bilog na buwan. Sa aking kanan ay isang malaking apoy na naglalagablab. Nang tumingin ako sa kaliwa, bigla akong napaatras nang makita si nanay. Nakatayo sa tabi ko habang nakahiga ako sa ibabaw ng isang mahabang mesa. May hawak na bote, may manikang itim sa loob. Ilang hibla ng buhok ko at may hantik na gumagapang sa paligid ng manika. Nay, anong ginagawa niyo? Matagal na panahon ko nang pinalampas ang ginawa mong pantatraidor sa akin. Ngayon, matitikman mo ang galit ko! Nay, wag! Sinubukan kong bumangon pero hindi ko magawa. Noon ko lang napansin na nakatali ang mga paa at kamay ko sa mesa. Ilang sandali pa bigla akong sumigaw ng malakas nang dumating si Melvin. Nasaan yung aswang ito at wala nang suot na damit? Wag! Wag! Tingnan ko lang kung hindi ka magtanda ngayon. Bigla akong namilipit sa sakit ng tiyan. At ilang sandali pa ay may nararamdaman na akong gumagapang sa loob. Napaiyak ako sa labis na takot nang sunod kong maramdaman na umaalsa ang ilang parte ng balat ko. Sa braso, sa binti, pati na rin sa mukha. Sumigaw ako nang maramdaman ko ang walang kahalintulad na sakit. Parang anumang oras ay sasabog ang balat ko. Matapos yun ay napatingin ako sa paanan ko nang sumampa doon sa mesa si Melvin. Anong gagawin niyo? Wag! Wag! Nay! Parang awa mo na! Tama na! Ngayon na! Angkinin mo na siya! Wag! Fatima! Si nanay, binarang niya ako. May nilagay siyang malaking langgam sa katawan ko. Si Melvin, gagasain niya ako. Fatima, shh. Calm down. Panaginip lang yun. Wala dito ang nanay mo. Ligtas ka na. Ligtas na tayo. Nang lumingon ako, doon ko nakita si Matthew at ang kulay puting silid na kinaroroonan ko. Sa likod nito ay ang doktor at nurse. Nang masiguro ko na wala ang panganib sa paligid ko, saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Anong nangyari? Paano ko napunta dito sa ospital? Habang kausap tayo ng mga pulis kanina, bigla ka nawalan ng malay. Kaya dinala kita dito sa ospital. Mabuti na lang wala naman nakitang problema. Dala raw ng sobrang pagkabigla mo sa nangyari. Thank God. Ikaw, ayos ka lang ba? Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Natatakot ako, Matt. Natatakot ako sa pwedeng gawin ni nanay. Nakita mo ba yung itsura niya? Aswang na nga talaga siya. Umpak ang pisngi, tapos parang luwani yung mga mata niya. Yung mga ngipin niya, puro itim na. Paano kung makuha niya ako at gawin niya ang balak niya? Hindi ako papayag. Hindi mangyayari yun. Hindi kita ibibigay sa kanya kahit magkamatayan kami. Nakausap ko na si Dad. Nasabi ko sa kanya ang nangyari. At sabi niya, umakyat daw muna tayo ng Baguio.
Sige. Hello, Matthew. Nandiyan ba kayo sa bahay? Yes, Dad. Kakarating lang namin mga 30 minutes ago. Magpahinga na kayo. Lalo na yung asawa mo. Pag-relax kayo dyan at huwag nyo nang isipin yung trabaho, lalo na yung si Lupe. Libangin mo yung si Fatima. Ipagpalagay nyo nang nasa honeymoon kayo. Yes, Dad. By the way, kailan po kayo susunod dito? May tinatapos lang ako dito tapos susunod na kami dyan ni Kaloy. At nga pala, Dad, kumusta na yung pagpapagamot nyo? Sa susunod na balik nyo sa doktor, sasama na kami ni Fatima, ha? Nako, wag na. Kaya na namin ni Kaloy to. Sige ha, bababa ko na to. Dad, sandali lang. Tignan mo yun. Pinabahan talaga ako. Mrs.? Mrs. ko? Yoo! Nasaan kaya yun? Ayun. Napalingon ako at ngumiti nang lumapit ito pagkatapos ay umakbay sa akin. Naroon ako sa veranda at gaya ko ay pinagmasdan din ni Matthew ang magandang tanawin na nakapaligid sa amin. So, iniisip mo pa rin ba ang nanay mo? Hindi ko naman maiwasan. Kahit ganun siya, nanay ko pa rin siya. Humihiling na lang ako ng himala sa langit na sana hindi siya nagkaganon. Since andun na tayo, paano ba naging mambabarang ang nanay mo? Ang alam ko kasi base sa kwento niya noon sa akin, albularyo daw ang lola ni nanay at ipinamana sa kanya ang pagiging albularyo nito. Hanggang sa may nakilala siyang isang matandang babae, tapos tinuruan siya ng paggamit ng mahikang itim. Natuwa daw siya, kaya mula noon ay nagpractice na si nanay ng black magic. At ang kauna-unahan niyang binarang ay yung nobyo ng gusto niyang lalaki na kaibigan niya. Nung mamatay ang babae, sa kanya nakuha yung lalaking gusto niya. At hanggang sa lalo siyang naingganyo ng mambarang nang may magbayad sa kanya ng malaking halaga. Ayun, doon na nagsimula ang lahat. Yung lalaki na gustuhan ng nanay mo, anong nangyari sa kanya? Sabi mo nakuha niyo yung lalaki sa uli. Ewan, iniwan daw siya noong nalaman na mambabarang siya. At nalaman na siya yung bumarang at pumatay sa girlfriend niya. Ang pakilala niya daw kasi nung una ay albularyo siya. Kaya ayun, iniwan niya si nanay. Iniwan niya kami. Yun ang tatay mo? Oo, pero hindi ko na siya nakilala. Umalis na daw si tatay nung nalaman niya na buntis si nanay sa akin. Kamusta naman ang childhood mo? Nung bata ako, kahit na nambabarang na si nanay noon, hindi naman niya ako pinapabayaan. Mabait siya, malambing, maalaga, mga katangian na namimiss ko sa kanya. Hanggang 15 anyos ako na makilala niya si Melvin. Dati siyang assistant ni nanay. Tapos ayun, nagkaroon sila ng relasyon. Nabaliw siya sa lalaking yun. Ginawa niya ang lahat para sa kanya. Mula nung maging sila, bigla siyang nagbago. Nawalan siya ng pakialam sa akin. Pinabayaan niya ako at umikot na sa Melvin na yun ang mundo niya. Hanggang sa kalaunan, nagulat na lang ako na makitang sumamba na siya ng tuluyan sa demonyo. Fatima, alam pong masakit. Pero sa nangyayari ngayon, hindi natin masisiguro ang kaligtasan niya. Maaari siyang mamatay. Alam ko, Matt. Tanggap ko na yun. Matagal na dahil sa mga ginagawa niya. Pero sa tuwing iisipin ko yun, nasasaktan ako. Siyempre, nanay mo siya. Teka nga dito. Marahan akong natawa nang hilahin ako ni Matthew palapit at niyakap ako ng mahigpit. Kabaliktaran sa nauna kong inasahan na magiging parang aso't pusa kami na palaging magkaaway. Mula nang kinasal kami ay naging maalaga, malambing at mabait sa akin si Matthew. Daig ko pa ang reyna kung ituring niya. Thank you, ah. Oh, para saan? Kasi maayos mo kung pinakikisamahan. Ang ibig ko sabihin, ipinaparamdam mo talaga na asawa talaga ang turing mo sa akin. Unlike sa first impression ko sa'yo, na-realize ko na hindi ka naman mahirap pakisamahan. Bukod doon, inaasikaso mo ko. Mula sa pagkain hanggang sa isusuot ko. Tsaka, sweet ka, mabait. Hindi ka naman mahirap mahalin at
hindi ka nag-aalinlangan na ibigay yung sarili mo sa akin. Kahit na itong kasal natin, sa setup lang ni Dad nagsimula. Hindi ka rin naman mahirap mahalin, Matt. Basta pinapangako ko sa'yo, aalagaan kita. Itong relasyon natin bilang mag-asawa, asahan mo gagawin ko ang lahat para mag-work to. Paano kapag may nakilala kang babae tapos minahal mo? Kasal na ako sa'yo. Kung may mamahalin man ako, ikaw yun. Kasi ikaw ang asawa ko. Ganon din ako sa'yo, Matt. Sa ngayon, mag-ayos na tayo ng mga gamit natin dahil isipin mo na lang, hanin mo na natin to. Kaya mamaya, lagot ka na naman sa akin. Makalipas ang 5 araw ay sumunod na doon sa Baguio si Daddy. Para itong walang sakit, masigla at mukhang malusog pa rin. Ngunit ng gabing yon na dumating sila, doon nagsimula ang kakaibang nangyari sa akin. 2 oras matapos kumain ng hapunan ay nagsimula ang pananakit ng tiyan ko. Matt, yung tiyan ko, ang sakit. Kanina mo pa ba nararamdaman yan? Hindi, ngayon lang. Halika, doon ka muna sa kwarto. Dad, excuse lang po Inalalayan ako ni Matthew pag-akyat sa kwarto namin hanggang sa makahiga ako. Pagkatapos ay hindi ako iniwan nito at pinahiran ng mansanilya ang tiyan ko. Tinabihan pa niya ako sa kama at niyakap pa. Eh baka naman kasi naparami ang kain mo kanina. Hindi naman eh. Sakto lang yung kinain ko. Eh, kung nasusuka ka, sabihin mo agad sa akin para madala kita sa banyo, ha? Lumipas ang ilang minuto. Ayon kay Matthew, matapos nitong hilutin ang tiyan ko, ay bahagya daw akong nakaramdam ng ginhawa at nakatulog. Kaya iniwan na niya ako sa kwarto namin. Ngunit makalipas lang ang 1 oras, tumakbo na siyang bumalik kasama si Daddy at Kaloy. Matapos marinig ng mga ito ang malakas na sigaw at daing ko dahil sa pamimilipit ko sa sakit ng tiyan. Matthew! Aray ko! Ang sakit! Fatima, ano nangyayari sa'yo? Ang sakit ng tiyan ko! Nararamdaman ko na may kumakagat sa loob! Naku, nagdudugo ang ilong niya. Hindi! Lumayo ka sa akin! Ayoko sumama sa'yo, Nay! Ayoko! Fatima, wala ang nanay mo dito. Nababarang siya. Ano nangyari yun? Hindi ba't binigyan mo kami ng kwintas para hindi kami talaban ng barang? Ay, oo nga pala. Nawala yung kwintas niya nung gabing hinarang ni Aling Lupe ang kotse namin. Biglang lumaki ang tiyan niya. Paano nangyari yan? Hindi pa ganyan ang tiyan niya kanina. Tama si Kaloy. Nabara nga si Fatima. Sigurado akong si Lupe ang may kagagawan nito. Fatima, kumapit ka lang. Gagamutin ka ni Kuya Kaloy. Diyan na siya! Kukunin na niya ako! Huwag! Huwag ka lalapit! Ilayo mo sa akin yung aswang na yan! Ayoko sa inyo! Ang sakit! Tama na, Nay! Kumuha ka ng balde. Bilisan mo. Nagmamadaling tumakbo si Matthew sa baba at kumuha ng balde. Saktong pagsahod naman ito ay siyang suka ko. Nagkatinginan silang tatlo nang makitang kulay berde na parang lumot at mga langgam na malalaki na kung tawagin ay hantik. Mga langgam na malalaki. Ayoko na! Tulungan mo ako! Konting tiis na lang, ha? Gagaling ka rin. Tutulungan tayo ni Kuya Kaloy. Diyos tumabag eh. Huwag niyo pong pababayaan ang anak ko. Ilayo niyo siya sa kapahamakan. Iligtas niyo po si Fatima. Sandali lang. Kukunin ko ang mga gamit ko. Sir Matthew, kumuha ka ng palanggana at lagyan natin ng tubig. Tapos maganda ka ng lighter o posporo. Sige. Anak, magdasal tayo. May awa ang Diyos. Panginoon! Tulungan mo po ako! Mahihirap
Tama na ako! Sa pamamagitan ng tinunaw na kandila na pinatak sa tubig, lumikha iyon ng imahe na nagpatibay sa hinala ni Kuya Kaloy na nababarang nga ako. Nang matapos iyon ay sinunog nito ang insenso at dahon ng alagaw saka pinausukan ng buong katawan ko. Habang si Matthew ay hindi umaalis sa tabi ko at hinahawakan lang ako sa kamay. Para saan yan, kuya? Para malinis ang enerhiya ni Fatima. Kapag ganitong nababarang ang isang tao, tumitikit sa kanya ang masamang enerhiya mula sa mamabarang. Tulungan mo ko. Tiktikin mo itong mga tao nito. Sumunod si Matthew at nang matapos yun, ay kinuha nito ang isang bote na may laman na langis ng niyog. Dinasalan bago pinahid sa tiyan ko, maging sa noo, mga kamay at binti. Saka tinapal ni Kuya Kaloy ang mga halamang gamot na pinadikdik kay Matthew sa tiyan ko. Pagkatapos ay may kinuha itong isang pirasong dahon at inipit iyon sa pagitan ng mga daliri ko sa paa. Kinuha nito ang palaspas na may bigas na hindi pa naalis sa sanga at ang dulo ng buntot pagi, saka ito umusal ng dasal. Alam ko ikaw ang may kagagawa nito, Lupe. Kayang-kaya kitang patayin ngayon din. Wala kang konsensya. Sarili mo nga nagagawa mong pahirapan ng ganito. Lumayas ka! Masakit! Masakit, kuya! Magdasal tayo, Fatima. Limitado lang ang kaalaman at kakayahan ko. Ang pananampalataya at paniniwala mo sa Diyos ang higit na makakatulong sa iyo para gumaling ka. Kinuha ni Kuya Kaloy ang Biblia at pagkatapos ay nagdasal itong muli sa kapinatong iyon sa tiyan ko at pinahawakan sa akin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, dinggin mo ang tinig ng inyong abang lingkod. Pagalingin mo po si Fatima at ilayo sa kampo ng kadiliman na nagpapahirap sa kanya. Wala nang mas makakahigit sa kagalingan at taglay ng inyong mapagpalang kamay. Amen. Amen. Amen! Inumin mo ito para isukan mo lahat ng mga nilagay na atik ni Lupe. Pagkatapos ipainom mo sa kanya itong tubig. May orasyon na yan at tsak na malilinis ang tiyan niya. Tapos ito, isuot mo rin to pangontra sa barang o kulang. Kuya, magiging maayos na ba siya? Oo. Kailangan lang niya ng magpahinga para bumalik ang lakas ng asawa mo. Huwag mo na muna siya palalabasin ng bahay. Sige. Salamat, kuya. Maraming salamat, Kaloy. Mabuti na lang narito ka. Walang anuman po. Hello, Mrs. ko. Nandito na ako sa Session Road. May gusto ka bang kainin? Gusto ko ng beef pares at saka lumpiang Shanghai. Okay, bibili na ako. Ay, sandali lang. Meron pa pala. Gusto ko ng manggang hinog tapos yung balat, yung medyo mamula-mula. Manggang hinog na medyo mapula. Sino ka hanap nun? Ewan ko. Basta maghanap ka. Huwag kang uuwi nang wala yun, ah. At saka gusto ko pala may chili garlic sauce yung beef pares. Mrs. ko, buntis ka ba? At yung mga cravings mo lately, puro kakaiba. Kapon, pinagawa mo ako ng tinapa Shanghai na may tinadtad na manggang hilaw sa loob. Delayed ka, no? Oo nga, no. Ngayon ko lang naisip. Ang mabuti pa, bibili na rin ako ng pregnancy test. Okay, basta yung mangga na bilin ko, ah. Opo, maghahanap na po. Thank you, Mr. Ko. Ay, nga pala. Sila Daddy at Kuya Kaloy, 30 minutes away na lang daw sila. Sige. Maglaka lang dyan, ha? Panlalabas. Matapos namin mag-usap ay nahiga ako sa sofa at pinagpatuloy ko ang panonood ko. Mahigit 15 minuto na ang lumipas ay may narinig akong malakas na tunog mula sa pinto sa likod ng bahay. Bumangon at mabilis akong tumayo. Sino yan? Nakahinga ako ng maluwag nang makita ang pusa sa ibabaw ng pader. Hindi ko na pinansin yun at bumalik sa sala saka pinagpatuloy ang panonood. Ilang sandali muli ang lumipas nang marinig kong bumukas ang pinto sa backdoor. Matthew, ikaw na ba yan? Wala naman dito yung kotse.
Nang hindi ako makatiis, ay bumangon ako at nagpunta ulit sa kusina. Lalo akong nagtaka nang makitang bukas ang pinto doon. Dahil naalala kong sinarado ko yun kanina. Nang lumapit ako doon, agad akong kinabahan nang makitang sira ang lock ng pinto. Mabilis akong kumuha ng kutsilyo at nagmamadaling bumalik sa sala at nanginginig ang kamay na tinawagan ko agad ang asawa ko. Hello, Mrs. Ko. Pauwi na po ako. Nakahanap na ako ng mamulap. Bilisan mo! May nakapasok yata dito. Ano? Sira yung lock ng pinto sa likod. Kanina ko pa sinarado yon. Sige, pauwi na ako. Hintay mo. Naputol na ang sinasabi ni Matthew nang may biglang umagaw ng phone ko mula sa likod. Ganun lang ang hilakbot ko nang lumingon ako at makita si Melvin na nakatayo doon. Paano niyo nalaman ang bahay na to? Hindi ka na dapat nagtataka. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin alam kung hanggang saan ang kapasidad ng kapangyarihan ko at kung ano ang kaya kong gawin? Hindi na ako magugulat para sa kagaya mo na sumasamba sa demonyo. Huwag ka nang manlaban, Fatima. Dahil kahit sang lupalop ka pa magtago, masusundan kita. Ano ba kasi kailangan mo sa akin? Bakit ayaw mo akong patahimikin, ha? Dahil kailangang may sumunod sa yapak ko bilang isang mambabarang. Tradisyon na ito ng pamilya natin at hindi ikaw ang tatapos nito. Kailangan may sumunod sa lahi mo. Kaya kailangan mong ipagbuntis ang anak namin ni Melvin. Ayoko! Ilang beses ko ba kailangang ulit-ulitin na ayoko maging kagaya mo? Ayoko maging isang mambabarang. Ayoko manakit at mas lalong hindi ako mamamatay tao na katulad mo. Anak, balang araw, maiintindihan mo rin ang ginagawa ko. Hindi ko kailanman maiintindihan ng pagdurusa na binibigay niyo sa ibang tao. Ako nga na mismong anak niyo, binarang niyo. Anong klaseng ina ka? Ginawa ko lang yun para sa'yo, para matauhan ka. Mas lalo mo lang ako binigyan ng dahilan para kamuhian ka. Umalis ka na, Nay! Umalis na kayo! Dahil hindi ako papayag na maging isang demonyo katulad niyo! Kung ganon, mapipilitan akong daanin kang muli sa dahas. Melvin, hawakan mo siya! Nagtangka akong tumakbo, pero agad akong nahablot ni Melvin. Nanlaban ako at pumiglas. Nagawa ko pa siyang saksakin sa braso, ngunit hindi nito ininda yun. Mahigpit niya akong hinawakan at doon lumapit si nanay saka kinuha sa akin ng patalim. Nilabas ang suot kong kwintas saka pinutol yun. Natulala na lang ako nang masaksihan ko ang unti-unting pagbabago ng kanyang anyo at naging aswang. Pagkatapos kanyang angkinin, magiging isa ka sa amin at gagawin kitang aswang. Gaya ng ginawa ko kay Melvin. Ano? Ikaw ang dahilan kung bakit naging aswang si Melvin? Bakit? Unang kita ko pa lang noon sa kanya. Noong araw na dinala niya sa bahay ang binili kong isang sako ng bigas. Nagustuhan ko na agad siya. Kaya gumawa ko ng gayuma para makuha ko siya at mapaibig. Ang alam niya noon ay isa akong albularyo. Isang beses na nagkasakit siya ay lumapit siya sa akin. Doon ko sinimulan ang plano ko. Pinakain ko ng laman ng tao at pinainom ng dugo. Ang akala niya, isang orasyon para mapagaling ang kanya sakit ang ginawa ko. Pero isang orasyon yun ng pag-aanay ng kaluluwa niya kay Lucifer. Nang maging ganap na aswang na siya at pinatay ang kanyang mga magulang, bumalik siya sa akin at mula noon ay nagsama na kami. At dahil sa paulit-ulit naming pagtatalik at dahil sa pagkain ko ng mga pagkain na hinaluan ng laway niya, hindi nagtagal, pati ako ay naging aswang na rin. Nasaan ang konsensya mo, Nay? Sinira mo ang buhay niya! Nagtagumpay ako. Si Melvin ay aking obra maestra. Mula nang sumamba ko kay Lucifer, pinangarap ko ng makayanggaw. Ang gawing aswang, ang isang tao! Hayop! Isa kang hayop! Anong klase ka? Hindi kita kilala! Hindi ikaw ang nanay ko dahil isa kang demonyo!
wala ka nang magagawa. At kahit siya ay wala nang magagawa, kundi sundin ako. Melvin, simulan mo na! Huwag! Nay! Sa wakas, wala nang balakid sa plano natin. Umpisahan mo na! Anong gagawin niyo? Nay! Parang awa mo na! Huwag! Bigla akong binitawan ni Melvin at binatuwa ko sa sopa. Pagkatapos ay hinarap nito si nanay habang unti-unting nagbabago ang anyo. Hindi ko maintindihan pero may nakita akong matinding galit sa mga mata ni Melvin. Nang lumapit ito kay nanay, nagulat na lang ako sa sumunod niyang ginawa. Bigla nitong sinaksak sa dibdib si nanay gamit ang mahaba at matalas nitong kuko. Pagkatapos ay dinukot ang puso nito. Nay! Bakit? Traitor ka! Tama, anak mo. Sinira mo ang buhay ko. Ano akala mo? Masaya ako sa ginawa mo sa akin. Dahil sa'yo pinatay ko ang sarili ko mga magulang. At halos isumpa ako na kapatid ko sa sobrang galit. Ninakaw mo mga pangarap ko. Ang akala mo ba sarap na sarap ako sa'yo sa tuwing nagtatalit tayo? Pwes, sukang-suka ako sa'yo. Halos bumaliktad ang sikmura ko at kulang na lang masuka ako maamoy pala kita. Diring-diri ako sa'yo. Hindi kita mahal. Hindi kita minahal kahit kailan. At abot hanggang impyerno ang galing ko sa'yo. Hayop ka! Mas hayop ka! Mas masahol ka na sa hayop! Alam mo kung bakit ako nakatagal sa amoy lupang kalaya mo? Dahil kay Fatima. At oo, gusto ko siyang angkinin. Pero hindi dahil sa sinasabi mong plano. Gusto ko siyang angkinin dahil mahal ko siya. At hindi sa unang 10 taon, kasama ka. Dahil gusto kong malaman kung nasa si Fatima. At ikaw, tapos na ang kailangan ko sa'yo. Kaya pwede ka nang mamatay. Agad bumagsak sa sahig si nanay nang hilahin ni Melvin palabas ang puso niya. Tumingin lang ako sa kanya at wala akong naramdaman na awa o sakit habang nakatingin sa wala ng buhay na nanay ko. Binato ni Melvin ang puso ni nanay saka humarap sa akin. Napaatras ako nang umisi ito. Parang nasa harap ko ang totoong demonyo dahil sa itsura nito. Huwag! Huwag, Melvin! Maawa ka! Pareho tayong biktima dito ni nanay. Pwede ka pong magbagong buhay. At paano? Ilang taon na lumipas, Fatima. Hindi ko naman bilang mga pinatay ko. Uli na lahat para sa akin. At ikaw na lang ang tanging konsuelo ko sa ginawang pagsira ng nanay mo sa buhay ko. Nagtiis ako ng mahabang panahon para mahanap ka at maging akin ka. Huwag! Bigla akong hinablot nito at hinila. Nagpumiglas ako pero hindi ako nanalo sa kanyang lakas. Hanggang sa bitbitin niya ako at ihiga sa sahig. Pagkatapos ay mabilis na pinunit ang mga damit ko. Ngumisi siya at tinitigan ang katawan ko. Ang tagal kong inasal na muling makita ang katawan mo. Ikaw, Fatima. Ikaw ang bumuhay sa dugo ko. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Ang pagnanasa ko ay gusto ang matikman ang bawat himay-himay ng katawan mo. Maawa ka, Melvin. May asawa na ako. Wala akong... Mabango ang amoy mo. May bata sa sinapupunan mo. Ano? Buntis ako? Pagkatapos kitang angkinin, ay sasama ka sa akin at ibabalik kita sa Negros. Doon ay magsasama na tayo. Gagawin kitang aswang. Maging ang bata sa sinapupunan mo. Nagiging akin ang batang yan. Wag! Matthew! Tulong! Maigpit na hinawakan ni Melvin ang mga kamay ko at sinimulan ng masamang balak sa akin. Pero bago pa man ito magtagumpay, biglang dumating si Matthew, sabay malakas na pinalo ng malakas ang aswang gamit ang hawak nitong tubo. Lumayo ka sa asawa ko! Pati ba naman ikaw?
ikaw, maghihirap lang ka sa gusto ko. Lumayo ka sa kanya! Sumugod ang aswang kay Matthew pero agad siyang nakaiwas. Sabay palo muli ng mahabang tubo sa likod nito. Agad siyang tumakbo palapit sa akin at hinarang niya ang sarili sabay dampot ng kutsilyo. Pinatay mo sila nanay at tatay. Hindi na ako makakapayag na pati si Fatima kunin mo sa akin. Matagal ko na pinagsisira ang ginawa ko, Matthew. Pero hindi ka pa rin nagbago. Nagpadala ka kay Lupe at paulit-ulit kang pumatay. Siya ang kuya mo na sinabi mong naging aswang? Oo, nung gabing hinarang nila ang kotse natin, doon ko lang siya nakilala. Ako ang unang nakakilala kay Fatima. Hinintay ko siya. Pinantayan. Wala akong pakialam. Napatay kita. Lumayo si Matthew mula sa akin. Sinunggaban ni Melvin sa leeg at malakas na binangga sa pader ang likod nito. Kasabay nito ay sinaksak ni Matthew ang aswang sa puso. Umagos ang luha niya ng matitigan sa mata si Melvin at umagos ang dugo mula sa bibig nito. Ilang sandali pa ay humahangos na dumating si Kuya Kaloy at agad may sinuot na kwintas sa aswang na may itim na hiyas bago umusal ng dasal. Ang itim na hiyas ang magpapatigil sa kanyang puso at tuluyan na siyang mamamatay. Tama na ang pag-aasik mo ng Lucky Melvin. Patay na si Lupe. Nabigyan na ng katarungan ang ginawa niya sa'yo. Patawarin mo ako, kuya. Alam kong hirap ka na. Magpahinga ka na. Pasensya ka na. Hindi ako pwede magparaya at ibigay sa si Fatima. Dahil asawa ko na siya. At mahal ko na siya. Sorry, kuya. Nanginginig ang mga kamay na binitawan ni Matthew ang kutsilyo nang bumagsak ang aswang sa sahig. Nagmamadali akong lumapit sa kanya at umiiyak na nagyakap kami ng mahigpit. Matapos yun ay hinubad ni Matthew ang jacket niya at pinasuot yun sa akin para matakpan ang katawan ko. Wala na si nanay. Wala na ring aswang. At sa wakas ay natapos din. Wala nang manggugulo o magbabanta sa mga buhay natin. Ako na ang humingi ng tawad sa ginawa ng kuya ko. Huwag kang humingi ng tawad sa kasalanan na hindi mo naman ginawa. Ang importante ngayon, pareho tayong ligtas. Fatima, Sir Matthew, ayos lang kayo? Nasaktan ba kayo? Ayos lang kami. Maraming salamat sa pagdating, kuya. Nga pala, yung pagkain na pinabili mo, malamig na. Initin na lang natin. At may sasabihin pala ako. Sabi ng aswang kanina sa akin, buntis daw ako. Talaga? Matthew, Fatima, may kailangan pa kayong malaman. Gulat na gulat ako nang basahin ko ang papel na inabot sa akin ni Daddy. Mabilis na umagos ang luha ko nang mabasa ko ang certified true copy ng birth certificate ko. Nakalagay doon na siya, si Mang Danilo na nagligtas sa akin, ay walang iba kundi ang totoong tatay ko. Ikaw ang totoong tatay ko? Oo, anak. Kaya nagabing tumakas ka naabutan mo ako noon malapit sa inyo. Dahil palagi ako nakaabang at nakaantabay sa iyo. Sa bawat okasyon ng buhay mo. Birthday, graduation, Pasko, bagong taon. Nandun ako nakatanaw sa malayo. Binabantayan ka. Tawarin mo ako kung iniwan kita, ha? Noong nalaman ko ang totoong pagkatao ng nanay mo, iniwan ko siya at hindi itinuloy ang pagpapakasal sa kanya. Gusto kitang kunin dahil alam ko na mapapahamak ka lang kapag iniwan kita sa kanya pero pinarang niya ako. Napilitan akong iwan ka pero hindi kita pinabayaan. Pinabantayan kita mula sa malayo. Yung mga mamahalin na regalo na bigay ng kaibigan ko, galing ba sa iyo yung mga yun? Oo, pinabigay ko sa kanya dahil ayokong malaman ni Lupe na nasa paligid niyo lang ako. Sabi na kaya ayaw niyang aminin kung sino nagpapabigay. Ikaw pala. Pero bakit hindi ka nagpakilala agad nung nandito na ako? Dahil hindi ko na alam kung paano sasabihin ang totoo.
naunahan ako ng takot na baka magalit ka sa akin at sumbatan ako dahil sa pag-iwan ko sa'yo. All this time, wala akong kaalam-alam na kasama ko na pala yung totoong tatay ko. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa'yo at madali ka mapamahal sa akin. I love you so much, Daddy. Mahal na mahal di kita, anak. Wala na si Lupe. Wala na manggugulo sa'yo. Ikaw, Matthew, ayos ka lang ba? Yes, Dad. Huwag niyo na po akong alalahanin. Tanggap ko na yung nangyari kay Kuya. May isa pa akong sasabihin sa'yo. Ano po yun? Patawarin niyo akong dalawa dahil wala naman talaga akong sakit eh. It's a prank. Ano? Daddy naman eh. Daddy, hindi ginagawang biro yung ganon. Ang gusto ko kasi magkaroon na ako ng apo. Tapos wala namang balak umuwi dito sa Pilipinas itong si Matthew. Saka nung kinupkup ko itong asawa mo. At sa tuwing nakikita kitang nagdadalaga, alam ko na bagay kayo. Ikaw talaga. Nakuha mo pa kaming i-matchmake. But Dad, thank you ah. Kung hindi dahil sa ginawa mo, hindi ko makikilala sa Fatima. Now I know. Daddy knows best. At natutuwa ako na magkasundo na kayo ngayon. Nakatupad na rin ang dasal ko na magkakaapo ako. Sir, nakahanda na po ang sasakyan. Sige. Mauna na ako ha. At may meeting pa akong pupunta. Bye, Dad. Bye, Dad. Mahal na kita, Fatima. Mahal na mahal. Pangako, aalagaan kita at ang magiging baby natin. Mahal na rin kita, Matthew. Habang buhay ko ipagpapasalamat kay Daddy na ipinakasal niya tayong dalawa. At magiging maayos na ang lahat mula ngayon. Pangako ko yan. Minsan kung sino pa ang taong inaasahan mo na mamahalin ka at poprotektahan ka, sila pala ang magbibigay sa'yo ng kapahamakan. Gusto kong patuloy na magalit kay nanay kahit na wala na siya. Sabi ng isip ko, huwag ko siyang patawarin. Pero sino ba ako para hindi magpatawad, Madam Venus? Wala na rin naman si nanay at hindi na niya ako masasaktan pa. Isa pa, ayokong magpatuloy sa buhay at ikulong ang sarili ko sa nakaraan at maging alipin ng galit. Ayokong kalakihan ng mga anak ko ang ganong ugali. Gusto ko na maging mabuti silang tao at mapagpatawad gaya namin ng daddy nila. Sana ay may natutunan kayo at nagustuhan ninyo ang aking kwento. Hanggang dito na lang at maraming salamat po. Nagmamahal, Fatima.